magbasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Saan mang panig po kayo ng ating daigdig naroroon, ay hangad po ng inyong maliit na lingkod kay Kristo, Brother Fernando B. Camacho Jr. Isa pong ordinaryong membro ng Seventh-day Adventist, ay patuloy na umaasa sa atin pong Panginoong Diyos na kayo po ay pakaiingatan mula sa inyo pong pangkalusugan, espiritual na kalagayan at maging sa inyo pong mga hanap buhay. Ano ho? At ngayon nga pong hapon ay muli pong pumapainan lang ang programang Ayon sa Kasulatan, Gabay sa Katotohanan, upang kayo po ay muli naming mapaglingkuran sa mga usaping ukol sa pampananampalataya. At ngayon pong hapon, ang atin pong paksa ay tungkol po sa trending ngayon, ano ho, na pinag-uusapan sa social media. Yun pong may kinalaman doon sa unang Timoteo chapter 3 verse 15, tungkol doon sa the pillar and ground of the truth. Ano, yan. At dito po iinog ang atin pong magiging pag-uusap ngayon pong hapon. At bago po tayo tuluyang pumalaot, mga kapatid, pansamantala ay inaanyayahan ko kayo sa isang maikling panalangin para sa gabay at patnubay ng atin pong Panginoong Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakila po at makapangyarihan naming Ama, ng tahanan ay nasa kalangitan, kami po ay patuloy na nagsusumamo na gagabayan ninyo ang aming programa hanggang sa mapapaabutan ng pabalitang ito, na ang hangad ay kayo ang aming palagiang maitaas, maparangalan at maitanghal, makilala ng lahat ng mga tao, upang kapag muli nang bumalik ang inyo pong kaisa-isang anak, kami po ay masayang sasalubong sa Kanya at kayo po'y makakasama namin riyan sa langit na bayan. Bendisyon po ng langit ang igawad sa pamamagitan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Okay, mga kapatid, ay pansamantala ako muna ay babati. Yan, binabati ko sa kapatid na Early 7 Strike Land. Yan, so mapagpalang araw sa inyo, kapatid. Shout out din sa ating kaibigang Gerson Andrade Malunes. Yan, so kasama po ng inyong sambayanan, mga kaibigan at mga kapatid, kayo po ay aking binabati. Aha, sino pa ba yung naririto? Nawala, no? Nawala. Samuel Lisen. Yan, mapagpalang araw po sa inyo. Or gabi, saan man kayo naroroon, ano? At, okay, si Babsi Pletado. Yan. Good PM po sa inyo, kapatid na Babsi. Susana Martinez. Yan. Sabi ni kapatid Susana, magandang hapon, Brother Fernan. Likewise po, kapatid na Susana Martinez. Sino pa ba yung ating... yan, si John Nathan Vanguardia. Ayan, binabati rin natin, no? Kapatid na Nathan Vanguardia. Yan, watching from Montreal, Canada. Uy, ito yung maganda sa isang mga ngaral, ano po? Umupo ka lang sa iyong tapat ng tawag diyan, computer, international evangelist ka na agad. Ayun, nakaabot na tayo doon sa Montreal, Canada. Okay, likewise din po, ay si Susana Martinez naman ay watching from Rojas, Isabela. Uy, medyo malayo ito dito sa Dasmariñas, Cavite. Okay, shout out din kay Jex Somalinog. Yan, nakaantabay rin po. Kay kapatid na Joy Morales Abunales. Sabi niya ay magandang hapon dyan, Bro Fernan, from Abu Dhabi. Yan, uy, taga Abu Dhabi. Si kapatid na Joy, sabi na nga, international ng ating datingan eh. Okay, thank you kapatid na Joy Morales. At pakaingatan po kayo ng atin pong Panginoon. Ayan. Yung iba nawawala bigla yung yung mga comments. Okay. Teka ha, bago tayo tuluyan kumustahin ko po yung ating audio dyan po sa tawag dyan sa social media. Mahina po ba o malakas? Yan, paki-comment nyo nga po mga kaibigan, mga kapatid. At paki-share na rin po ninyo yung atin pong gagawing pag-broadcast ngayon. At dagdag pa riyan, binabati rin natin ang atin pong mga kapatid, no? Na dyan sa Davao. Yan, si kapatid na Michael. At syempre si kapatid na James Santiago. Yan, binabati natin kapatid na James, good morning. Kahit hapon ngayon. At hindi mawala rin sa pagbati natin ang atin pong butihing mentor, napakasipag na mentor at hindi nagpapabaya sa gawain ng Panginoon, ang kapatid nating si Rocky Tulog. Yan. Okay. Si Rocky Tulog na lagi pong puyat sa paggabay sa kanyang mga anak sa pananampalataya. At isa po tayo sa naging bunga ng pangangalaga ng kapatid na mentor Rocky Tulog. Shout out din kay kapatid na Patrick Gonzales. Yan, minsan sa kabisihan talaga ng inyong malit na lingkod, kapatid na Patrick, may mga tawag kayo na hindi ko po nasasagot, na ipagpaumanhin po ninyo. Pero alam mo naman, ang aking walang mapagsidlang pagmamahal, ay lagi pong nakaakbay at nakayapos po sa inyo. At ganun din sa iyong may bahay, ipaabot nyo po yung akin pong pagbati at hangarin na ang Panginoon ang siyang laging mag-iingat po sa inyong tahanan. 10 ng inyo pong maliit na chikiting kapatid na Patrick Gonzales.
Yan, at binabati rin natin kay si kapatid na JR Santos. Yan. So kapatid na JR Santos, isa pong magandang hapon sa iyo. At siyempre kay kapatid na kay Kuya sino pa ba tong nandito? Teka ha. Kay Kuya Emil at kay Ate Shirley Santos, yan po ay binabati rin natin at pinasasalamatan ngayon pong hapon. Shout out din po doon sa amin pang mga kaibigan na nalalagpasan ng aking cellphone, no? Ayun, loud and clear. Ayun, sabi ni kapatid na Babsi, salamat. Okay. Okay, Joy Morales Abonales. Yes, bro Fernan, we always watching you and your ministry. Always in YouTube. Ay, salamat. Oo nga pala mga kapatid. Thank you sa paalala kay kapatid na Joy Morales. Patuloy niyo pong subaybayan yung atin pong YouTube channel. Type niyo lamang po Fernando B. Camacho Jr. Yan, lalabas na po dyan ang Back to the Truth Ministry sa YouTube. Ang Back to the Truth Ministry ay isa pong compilation. Compilation po yan ng iba't iba nating mga programang isinasagawa sa atin pong mga pangangaral. Kasama na dyan ang mga sermons, preaching, Bible studies, mga debates, mga dialogues, at marami pang iba. Kaya kayo po ay makakapamili ng gusto po ninyong panoorin po dyan po sa atin pong YouTube channel. At meron din po ako bagong inilunsad na Facebook page. Yun pong i-type nyo lamang po yung ating Facebook page, ano? Oo. May makikita po kayo dyan na in-invite ko po yung akin pong mga friend, dyan po sa Facebook page. Paki-supportahan po din nyo. Fernando Baisa Camacho Jr. Yan yung ating Facebook page, no? Titingnan ko nga sa aking kung makikita ko, ha. Yeah. Yan, yung pong may nakalagay na podcast. Yan po yan, yung Apologist and Media Broadcasting Ministry. Yan. At meron naman diyang gwapong larawan na nasa loob ng panangga, Yan po yung aking bagong Facebook page na aking pinasusuportahan po sa inyo, no? Yan, okay. So, sino pa? Yan, kay kapatid na Jimbo Valencia. Yan, magandang hapon po kapatid. Huli na po ba ako? Ay, hindi po, kaumpisa pa lang po natin. Nandito pa lang po ako sa part ng pagbati. Yan. Tama po kapatid na Babsi. Ka-start pa lang natin, no? Thank you. Okay, maayos po at malakas. Okay, thank you. Kasi minsan ay hindi ko na-on yung atin pong yan, yung ating tawag dyan, audio. Okay, so ngayon po ay tayo po ay magpapatuloy na sa atin pong gagawing pag-aaral ngayon. Nung mga kamakailan ay nati-trending po yun pong usapin patungkol dito sa atin pong pinag-uusapan na ang pamagat ay the pillar and ground of the truth. Ano po yun? Kumbaga sa wikang Tagalog, yan po yung haligi at saligan ng katotohanan. Sa iba pong Bible version ang nakalagay, haligi at suhay ng katotohanan. Ano po? So, ito po yung nagiging trending ngayon. At sa akin pong pag-iikot-ikot sa ating mga iglesia ay naitatanong din po ito sa atin. Ano daw po ang ating posisyon patungkol po dito sa tinatawag na haligi at saligan ng katotohanan? Ito daw po ba ay tumutukoy sa Bible o ito'y tumutukoy sa iglesia?
O mayroon bang ibang pinag-uukulan o pinagtutukuyan yung pong mga termino na haligi at saligan ng katotohanan na siyang mababasa natin doon sa unang Timoteo chapter 3 verse 15. Yeah. Naging trending ito kasi ang kapatid na Getgano sa pananampalatayang ng Roman Catholic Church ay nagkaroon ng preaching tungkol po dito. Na sinasabi niya doon, yung kasing ano niya ay tawag diyan. Nasa Bisaya kasi. Pagkakabisaya, yung pagkakabanggit, kaya hindi ko masyadong magets eh. Ano po? Dili ang Biblia may pillar and foundation of truth, ha? Hey, paminaw ma? Dili ang Biblia may foundation, pillar and foundation of truth. Ang Biblia, ang simbahan, dili ang Biblia. Munang mailhan ninyo, ang mga tao nga nagtuon sa kamatuoran, dili mo, sa mabasa sa Biblia, letra por letra. Mingon mo na mga igsuon na tong mga pastor, tinoo dili. Di mo to kay wa sa Biblia. Kita mo sa plaza? Wa sa Biblia, di mo to. Kana nga katarungan, hungaw na. Kay ang Biblia dili mo'y pillar and foundation of truth. Amen? Kinsay pillar and foundation of truth? Ang tinuod nga simbahan, way lain ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Amen? Ang right question sa mga tao nga nasa kamaturan mo ni, unsay gitudlo sa simbahan, dili unsay mabasa sa Biblia. Kaya kung may unsay mabasa sa Biblia, pwede man ta mo interpret sa Biblia, private interpretation. Amen? Ang nahahagip ko doon na parang sinasabi niya, please correct me if I'm wrong, ang nahagip ko po roon mga kapatid, para bang sinasabi niya na tumutukoy yun pong haligi at saligan ng katotohanan, na sa ibang translation nga ay haligi at suhay ng katotohanan, ay tumutukoy po sa kanilang church, doon sa Roman Catholic Church, at hindi ito tumutukoy sa Biblia. Marami na rin tayong mga napanood na mga reactions ng iba't ibang pananampalataya tungkol po dito sa pinag-uusapan ngayon. Ito yung isa sa mga naging dahilan kung bakit yung mga kapatiran naman nating mga Adventist, kasama na yung mga kaibigan nating wala pa sa ating pananampalataya na patuloy na nagsusuri, ang tumatawag sa atin at nagtatanong, ano daw po ba ang ating posisyon patungkol po dito. Yan. Totoo bang sa Roman Catholic Church tumutukoy yung terminong haligi at suhay o saligan ng katotohanan? Totoo rin ba na ang mga terminong ito ay tumutukoy sa Biblia gaya ng sabi ng iba pang napapakinggan natin? Ang layunin po ng ating pagbo-broadcast ngayon ay hindi para tuligsain ang ibang pananampalataya, kundi upang maihayag natin ang siyang katotohanang binabanggit sa atin ng Biblia. Yan. Kaya sa pagkakataon pong ito, mga kapatid at mga kaibigan, ay ipinagpapauna kong sabihin sa inyo na anuman ang atin pong maging pag-aaral ngayon, ay wag sana itong maging katitisuran ng sinuman, kundi ito'y isang maging parabagang pinto o bintana na magbubukas sa inyong isipan para subukang pag-aralan din yung unang Timoteo Kapitulo 3 talata ay
15. No? Yan. Mabuti pa't pansamantala ay ilalagay natin sa screen. Ano? Yan. Sige, itatype ko lamang po at gusto ko na mailagay natin to sa screen para makita din po ninyo, ha? Yan. Okay. Yan. Wala po kasi ako sa church, kaya ngayon ay minamano-mano natin, ano? Unang Timoteo 3 at 15. Yan, ha? Sige. Ilalapag natin dito sa screen. Dinagyan ko na ng tawag dyan. Nilagay ko sa slides. Yan. Tapos, i-post natin. Yan, no? Ito po yung nakalagay, mga kapatid. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. So sa mga katagang ito ay makikita natin na para bang dahil sa mga lumabas na mga issues, hindi ngayon matukoy ng mga tao kung alin ang tinutukoy na haligi at suhay ng katotohanan. God bless. So, hindi matukoy ng tao ngayon. Hindi nila malaman kung yung haligi at suhay ng katotohanan ba ay tumutukoy sa Biblia o yung haligi at suhay ng katotohanan ay tumutukoy sa Roman Catholic Church. Ano po? Yan. Pero ipinagpapauna ko ng sabihin, hindi po tumutukoy yan sa Roman Catholic Church. Ano po? Yan. Pero ganun pa man, ay iisa-isahin natin, mga kapatid, yung atin pong pag-aaral nating ito. Okay, now, sa kasaysayan, mga kapatid, kung titingnan natin at babalik tayo sa history, mayroon pong isinulat si Saint Irenaeus, o kinikilala nilang Saint Irenaeus o Irenaeus, no? Of Lyons. Isa pong bishop na kinikilala ng sumulpot na iglesia o sumakop sa iglesia noong 2nd century. Kinikilala ito ng mga nanakop ng mga tao dun sa church na itinayo ng ating Panginoon. Kinikilala nila ito na Church Fathers. Ano po? Ang ipakikita ko sa inyo ay based sa inilathala na mga pahayag ni Irenaeus. Ilalagay ko po sa screen para inyo pong makita. Tapos utay-utayin po natin, ha? Yan. Ang sabi rito, ito po ay nakatala doon sa Genesis Book 3, chapter 1. Yan, sulat po ng kinikilala nilang si Saint Irenaeus of Lyons, bishop, martyr, and 2nd century church fathers. Yan. At kinuha ko po ang ano ba tawag dito? Citation ito doon po sa translated by Alexander Roberts, no, and William Ramboth, no, from Anti-Nicene Fathers volume 1 na siyang inedit naman ni Alexander Roberts. At nga iba pa niyang mga kasama. Ganito po ang pagkakaliwat sa atin. We have learned from none others the plan of our salvation than from those through whom the gospel has come down to us, which they did at one time proclaim in public, and at a later period by the will of God handed down to us in the scriptures to be the ground and pillar of our faith. Yan po yung nakalagay, ano?
Excuse me. So yan po yung nakalagay, no? Tinignan ko rin yung isa pang version nito na isinulat naman ni Secret Elias. Na ilagay ko ba rito yung kay Sacred, yan, ipopost ko rin po. Yan. Isa pang citation naman na kinote ni Secret Elias, Sunday, May 14, 2017, 10:51 a.m. At yan naman makikita nyo dyan sa http earlywritings.com. Ganito ang nakalagay: it is not possible that the gospel can be either more or fewer in number. They are or fewer in number than they are. For since there are 4 zones of the world in which we live and 4 principal winds, while the church is scattered throughout all the world, and the pillar and ground of church is the gospel and the spirit of life. Yung po naman yung nakalagay dito. Samantala, doon sa ating binasa kanina, dito sa nauna nating binasa, ganun din po yung sinasabi, no? Pareho lang. Maraming naguguluhan dito. Kasi mayroong paliwanag, mayroon pong inilabas na paliwanag ito nga doon si Secret Elias, no? Dito sa sitas na ito, na ayon sa deliberation niya, yung ground and pillar of our faith, yan daw po ay tumutukoy doon sa scripture ayon kay Saint Irenaeus. Pero na ang atin pong inisa-isa at ina-analyze yun pong bagay na mga sinabi po rito, makikita po natin na parang iba ang sinasabi ni Irenaeus kesa doon sa sinasabi ni Secret Elias. Magkaiba. Ngayon, kung titignan po natin, mga kapatid, itong bahaging ito, yan, pansinin po ninyo, kung titignan po ninyo yung bahaging ito, mapapansin po ninyo na hindi sinasabi ni Irenaeus na yung ground and pillar of our faith ay tumutukoy sa scriptures. Kundi tumutukoy ito dito sa dinadrive niya na plan of our salvation, na siyang gospel, na kumbaga sabi niya rito ay amin anyang natutunan na yung plan of our salvation, yung plano ng ating kaligtasan, sa pamamagitan nila na ibaba sa amin ang ebanghelyo. Sa pamamagitan ng mga apostol, kung apostol man yung kanyang tinutukoy, ay naibaba sa kanila. Na ang nilalaman ng gospel o ng ebanghelyo yung plan of our salvation, na ito ay minsan o isang beses ay tawag dito, ipinreach nila o ginawa nila doon sa mga pampubliko nilang mga pagpapahayag ng salita ng Diyos. At sabi dito, and at a later period, sa kalaunan, sa pamamagitan ng kalooban din ng atin pong Panginoong Diyos, ito po ay naibigay o naibabaan niya
sa mga kasulatan. Nang tinutukoy niya marahil ditong kasulatan, kasi nasa capital letter S yung scriptures, ayun pong Biblia. Yan. Tama ba? Kasulatan, di ba? Capital letter S, yan ay tumutukoy sa Biblia para maging haligi at saligan ng katotohanan para sa ating pananampalataya. So lumalabas po na yung naibaba sa kanila sa mga kasulatan para maging haligi at saligan ng katotohanan ay yun pong gospel na siya pong nilalamnan ng plan of our salvation. Hindi siya tumutukoy doon sa church. Samantala, yung deliberation ni Secret Alias na parang ang sinasabi raw dito na ni Irenaeus, ang scripture o yung Biblia ang siyang the ground and pillar of our truth. Kaya itong bahaging ito medyo pinagsikapan nating maunawaan sa tulong na rin ng ating butihing may bahay na tinutulungan tayo para maunawaan itong mga bahagi pong ito. At dito nga, as grammatically is concerned, dito po sa atin pong pinag-aaralan ngayon, ay makikitang ito ay nasa appositive phrase na kung tumutukoy yung the ground and pillar of our faith doon sa Biblia, doon sa scriptures, dapat wala yung salitang to be. Yan, dapat inumit. Wala, dapat yung term na to be ay hindi dapat dito nakalagay. Dapat ang nakalagay lang, the scriptures, the ground and pillar of our faith. Okay? At nang tinitignan namin yung pong context clue nitong sinasabi ni Irenaeus, may mga nauna pa po itong mga pahayag kung ano ba talaga yung pinag-uusapan o yung pinupoint, yung dinadrive ni Irenaeus, kung yung bang scriptures o ano ba yung kanyang idinadrive talaga. Makikita natin na walang ibang dinadrive dito si Irenaeus kundi yun pong gospel na siyang kinalalamnan ng plan of our salvation, na siyang ibinaba sa atin sa pamamagitan o ibinaba sa atin sa pamamagitan ng Biblia, na itong plan of our salvation na nasa loob ng gospel na ibinaba sa Biblia ang siyang ground and pillar of our faith. At yun pong context ng sinasabi ni Irenaeus, makikita rin po ninyo mga kapatid at mga kaibigan doon sa mga nauna pa niyang mga pahayag. Nakalagay, hindi ko na ata na ilagay, anyway, so makikita natin na yung pong kasing mga writings, pag tayo po ay babasa, para din tayong nag-aaral ng Biblia, tinitingnan natin yung contextual clue, yung context clue, o yung point of view ng nagsasalita. Hindi lamang natin tinitingnan yung mga author na nagbibigay ng kanilang mga sariling interpretation, kundi yung mismong isinulat ni Irenaeus. At mabuti na lang mayroong mga nagtatranslate ng mga sinasabi ng mga kinikilala nilang church fathers. Ano po? Yan. Ngayon, sa pagpapatuloy mga kapatid, kung ito ay ipapattern ko doon sa sinasabi ni kapatid na Getgano, ano po, ay magkakaroon din ng pagko-conflict, ng pagko-conflict.
Bakit? Ang stand kasi na naintindihan ko kay kapatid na Gitgano doon sa kanyang pahayag, yung ground and pillar of our faith ay tumutukoy sa church ng Roman Catholic, di ba? Ng Roman Catholic Church. Samantala, sa sarili nilang kinikilalang saint na si Irenaeus, na isang kanilang church fathers, hindi naman yun ang drive ni Irenaeus. Para kay Irenaeus, yung ground and pillar of our faith ay tumutukoy doon sa gospel na kinalalagyan ng plan of our salvation. Na dito naman kay kapatid na Darwin, tumutukoy yung ground and pillar of our faith sa kanilang church. So magkakaroon ito ng kontrahan. Okay, magkakaroon ng kontrahan. At dahil dito, lalo nating nakikita yung katotohanan na hindi talaga ang Roman Catholic Church ang siyang tunay na iglesia, kundi lalong lumilitaw na talagang sila ay peking iglesia o sulpot na iglesia, sapagkat iba ang pananayuan nila ngayon kaysa sa pananayuan ni Irenaeus. Dagdag pa riyan, yun pong sinasabi ni Tertullian doon sa On the Resurrection of the Flesh, chapter 3. Sabi ni Tertullian, sabi dito ni Tertullian, he therefore will not be a Christian who shall deny this doctrine which is confessed by Christians, denying it, moreover, on grounds which are adopted by a man who is not a Christian. Take away, indeed, from the heretics the wisdom which they share with the heathen, and let them support their inquiries from the Scripture alone. They will then be unable to keep their ground. At kapag itinuloy-tuloy po natin pa yung pagbabasa sa context, no, doon ni Tertullian, makikita natin na yun palang church, yung church na kumubkob doon sa church na itinayo ng ating Panginoong Hesus, na pinangungunahan ngayon ng Roman Catholic Church sa panahon ngayon, na yung Roman Catholic Church na yan, ay isa rin sa mga nangahawak sa Scripture alone. Doon sa pahayag ng kapatid na Gitgano, sinasabi niya na yung ground and pillar of our faith tumutukoy sa Roman Catholic Church at hindi sa Biblia. Kaya bakit paan niya? Bakit sinasabi ng iba? O mababasa mo ba ng letra por letra? Ayun, hindi daw mahalaga yun. Ayun sa naintindihan ko sa pahayag ng kapatid na Gitgano. Para sasabi, hindi mahalaga na mababasa mo sa Biblia. Kasi ang source of ang ground and pillar of our faith ay yun pong church, hindi ang Biblia. Pero dito kay Tertullian naman, ipinapahayag niya na dapat ay Scripture alone. Doon naman sa isa naman nilang layman, sa isa nilang tagapangaral, sino ba ito? Nakalimutan ko yung pangalan. Nakadebate ko rin ito nung araw, yung Bisaya din. Para sa kanya naman, dapat nakasandig o mababasa sa banal na kasulatan ang katotohanan. Na ang church nila ay dumidepende sa Biblia. Dili ang Biblia may pillar and foundation of truth, ha? Ang panudlo sa simbahang Katoliko nga Biblia ang basihan sa kamaturan tinuod ba na? Dili ang Biblia may pillar and foundation of truth, ha? Ang panudlo sa simbahang Katoliko nga Biblia ang basihan sa kamaturan tinuod ba na? Dili ang Biblia may pillar and foundation of truth, ha? Ang panudlo sa simbahang Katoliko nga Biblia ang basihan sa kamaturan tinuod ba na? Dili ang Biblia may pillar and foundation of truth, ha? Ang panudlo sa simbahang Katoliko nga Biblia ang basihan sa kamaturan tinuod ba na?
No? So, makita natin yung pagkakaiba-iba ng kanilang mga presentation. Isang katunayan lamang na hindi talaga sa kanila ipinagkaloob ng atin pong Panginoong Diyos yung katotohanan. At mapalad tayong mga Seventh-day Adventist ngayon bilang tunay na iglesia na nalabi sa bayan ng Diyos na siyang iniingatan ng ating Panginoon at sasalubong sa Kanya pag nahayag na ang ikalawa niyang pagbabalik. Ano po? Yan, ngayon tuloy tayo sa ating pinag-uusapan. Yan. Ano naman ang atin pong posisyon? Nakita natin yung pagkakasalungatan ng kanilang pari laban sa kanilang layman na si Eugene. Ayun, si Eugene. Magkakontra, magkakontra yung pahayag ni Eugene at yung pahayag ng kanilang pari na si kapatid na Getgano. At kontra din o laban din sa sinasabi ni Irenaeus at ni Tertullian. Okay? So magkakakontra, magkakalaban. Walang fixed doctrines talaga, no? Kasi kung tunay silang churches, tunay silang church, hindi dapat nagbabanggaan yung kanilang mga doktrina. Okay? So, kaya dito sa ating pong nakita, nagkakaroon ng inconsistency. Hindi iisa ang kanilang mga pahayag. Okay? Yung kanilang pari ngayon, kinokontra si Irenaeus. Kontra din kay Tertullian. Si Eugene kontra din sa kanilang pari. Kontra din kay Tertullian. Kontra din kay Irenaeus. Yan. So, wala talaga, no? At tayo pong mga Seventh-day Adventist, mga kapatid, no? Ay sinasabi sa atin ng atin pong pananampalataya. Mababasa nyo po ito, mga kaibigan, mga kapatid, sa atin pong sa ating site, no? Babasahin ko muna sa inyo. Yan, ganito ang ating munang mababasa. Saan na ba yun, ha? Kasi gusto kong makita rin po ninyo, ha? Okay, ilagay natin, i-post natin. Ito muna kaya, ito muna. Yan. Sabi ng ating church, mula dito kay Charles E. Bradford, Timothy and Titus, copyright 1994, edited George R. Knight. Yan, Boys Pacific Press Publishing Association, page 144. The church is steward of the word of God. So talaga namang naniniwala tayo na ang church ang siyang steward, ang siyang pinagkatiwalaan ng atin pong Panginoong Diyos para mangalaga, mag-preach ng kanya pong mga salita. Ang church ang siyang may kakayanan na magpaliwanag, magturo kung ano ang sinasabi ng Biblia, sapagkat sa kanila ipinagkatiwala yung mga bagay pong ito. Kaya nga between the Roman Catholic Church and Seventh-day Adventist, makikita natin na malayo sa katotohanan ang ilang mga turo ng Catholic Church, ng Roman Catholic Church, unlike sa turo ng Seventh-day Adventist na talagang nakapattern sa katotohanan, no? Nakapattern sa Biblia at sa kasaysayan. Kaya nga bilang mga Adventist, kabilang tayo sa mga tinatawag na historicist. Ano po? Yan, ang pamantayan natin ay talagang ang banal na kasulatan at hindi ito lumilihis sa sinasabi rin ng kasaysayan, mga kapatid at mga kaibigan. Tandaan natin, the church is steward of the word of God. Tayo yung mga katiwala ng salita ng atin pong Panginoong Diyos. At nakita na natin yan doon sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 7, talatang 38. Na ang wika naman sa atin, ito yaong naroon sa iglesia sa ilang, nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai, at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin.
So makikita natin sa talatang ito, talagang ang church ang siyang steward of the Word of God. Ipinagkaloob doon sa iglesia sa ilang yung mga aral na buhay na siyang tinanggap nila noon. At ito ay ibinibigay sa atin, sabi doon sa Acts chapter 7 verse 38. At yan din naman ang binabanggit din doon sa isa pang talata ng Apokalipsis 21 verse 14. Pagdating sa bagong tipan at ang kuta ng bayan ay may 12 pinagsasaligan. At sa mga ito ay ang 12 pangalan ng 12 apostol ng Kordero. So isa sa mga pinagsasaligan din ng mga katotohanan, yun pong 12 mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa kanila rin ipinagkatiwala, sa kanila rin ibinigay yung mga lihim na hindi pa nabubunyag noong araw. Kaya nga isa sa ating mga pamantayan para makuha natin yung mga katuruan ng ating Panginoon ay yung mga sulat kamay, yung mga preaching na ginawa ng 12 mga apostol. Kaya tinatanggap natin yung pong New Testament, yung sulat ni Apostol Mateo hanggang sa Apokalipsis, bilang pamantayan din at pinagkukunan ng atin pong doktrina ng ating mga katuruan. Ano po? So yan. Ngayon, bakit natin kinukuha yun sa kanila? Kasi nga sa kanila inihayag ng ating Panginoon, sa kanila unang ipinahayag ng ating Panginoon sa 12 disciples, kasama na riyan yung mga nadagdag pang mga apostoles katulad nila Pablo. Kasama yon na ipinahayag sa kanila yung kalooban, yung hiwaga, yung message ng atin pong Panginoong Diyos para sa ikapagtatamo ng tao ng kaligtasan. Yan, kaya tinatanggap natin yung buong 27 books ng New Testament. Okay? Isa pa, sa 13 verse 11 ng Mateo, at sumagot siya at sinabi sa kanila, sa mga apostol, sa inyong ipinagkaloob ang mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit. Datapwat hindi ipinagkaloob sa kanila. Yun. Kaya nga kapag hindi nakatala sa banal na kasulatan, hindi ito inaayunan ng Biblia, ay hindi natin tinatanggap bilang salita ng ating pong Panginoong Diyos. Dapat nakatala at inaayunan by context or contextual ng New Testament. Yan. So ganun po natin na iwinawangis yung mga naririnig nating mga aral. Kung ito ba ay aral ba talaga ng Diyos o ito ay isa lamang pinagkawing-kawing ng mga palapalagay ng mga nagpapakilalang sa Diyos din di umano. Yan. Ganyan po natin sila inuuri. Bakit? Kasi ang church ang siyang steward of the Word of God. Yun po ang ating pananaw bilang mga Adventist. Okay? Sabi pa rito sa unang Korinto chapter 4 verse 1 sa Saling Magandang Balita Biblia noong 2012, dapat ninyong kilalanin na kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. So napipicture nyo na mga kapatid kung gaano natin pinahalagahan yung mga sulat kamay ng mga apostol, kung bakit natin kinikilala ang buong New Testament. Kasi ipinagkatiwala ni Kristo sa kanila yung mga hiwaga ng atin pong Panginoong Diyos. At syempre, tulad na sinabi ko, hindi naman basta-basta natin tinanggap yung mga naririnig natin aral. Dapat nakapattern ito doon sa sinasabi ng Biblia. Yan. Okay? Sa isa pang talata, unang Korinto 9:17, kung ginagawa ko ito, sabi ni Apostol Pablo, kung ginagawa ko ito ng kusang loob, ako'y may
ako may maaasahang kabayaran. Ngunit, ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkuling ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. Yan. Kaya, yung 12 disciples talagang may nakaatang na tungkulin po sa kanila ang ating Panginoon Diyos upang pangalagaan ang iglesia na itinayo ng ating pong Panginoong Hesus noong unang siglo. Yan. Ayop na nasusundan po ninyo ako, no? Yan. Kaya sabi dito sa aklat naman ng Efeso, chapter 4, verse 11, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang iba'y mga propeta, at ang iba'y mga ebanghelista, at ang mga iba'y pastor at mga guro. Yun. So makikita natin mga kapatid na bukod sa mga apostol, mayroon pang mga itinayong tagapanguna ang ating Panginoong Jesucristo sa tunay na iglesia. Mayroon diyang propeta, may ebanghelista, may mga evangelist, pastors, may mga guro. Ano po? Yan. Para sa ikatatag, sa ikatitibay ng iglesia. At kahit natapos na yung pagsusulat ng mga apostol, doon po noong unang siglo, ay nagpapatuloy naman ang kahalagahan ng mga ito sa ating nalabing iglesia. Sapagkat ang iglesia ay mayroong apostol, may propeta, may mga ebanghelista, may mga pastors, may mga guro. No? Kaya ganyan po natin sinisikap na ganyan tayo nagsusumikap na hindi tayo mapalayo sa tunay na aral ng banal na kasulatan mula luma hanggang sa bagong tipan. Kaya sabi dito sa ating sa atin pang aralin sa Ellen G. White States dito sa God's Fortress August 2 nung naisula na ilagay dito. Tungkol ito doon sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. The church is God's appointed agency for our salvation. It was organized for service, and its mission is to carry the gospel to the world. So yun naman talaga yung ating pinaka-mission, yung ating ginagawa sa kasalukuyan. Yeah? Kaya nga mapa-evangelistic crusade, katulad nito, mapa-dialogue, nagpapatuto tayo. Ano po, para yung mission pinagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos ay may spread out natin sa buong sanlibutan. Kasi gusto na nating dumating ang Panginoon at matapos na ang kanya pong gawain at marami ng kaluluwa ang mailapit sa paanan ng ating Panginoon. Di ba? Ayan. From the beginning, it has been God's plan that through His church shall be reflected to the world His fullness and His sufficiency. So dito makikita natin na ang church ay isang agency, kinatawan ng ating pong Panginoong Diyos para sa pagpapalaganap ng ebanghelyo sa lupang ito. At yan ang misyon ng atin pong iglesia. Ano po? Ngayon, dahil sa sinasabi natin na ang church ang siyang steward ng atin pong Panginoong Diyos. Ano pa ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Sino ang panaligan sinasampalatayanan ng Seventh-day Adventist bilang batong panulok ng atin pong iglesia? Sino yung source ng mga katotohanan na atin pong tinatanggap, na ating isinasakabuhayan? Doon po sa atin pong sa isa pa nating babasahin
The Duties and Responsibilities of the Seventh-day Adventist Theologian, Journal of Seventh-day Adventist Theological Societies, no, by Larry L. Leston Walter sa page 152. Sabi niya rito, the church is the repository of the oracle of God. The church is the repository of the oracles of God. Isa na sa pinagbatayan niya, yung lagi nating ginagamit na talata. Yung pong chapter 3 ng Roma, verse 2. Ay mahigit, basahin po natin mga kapatid. Ano sabi? Marami sa anumang paraan. Ang una sa lahat ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Kanino po ipinagkatiwala ang mga aral ng Diyos? Sa church. Sa iglesia. Bakit? The church is the repository of the oracle of God. Ipinagkatiwala doon sa iglesia sa ilang upang manatili ang mga aral na ito hanggang sa maibigay sa atin. Doon sabi doon sa Gawa 7:38, di ba? Yon, ipinagkatiwala sa kanila yung mga aral ng atin pong Panginoong Diyos. Sinong iglesia yon? Wala pong iba kundi ang iglesyang itinatag ng atin pong Panginoong Kristo, na siyang nagkaroon ng binhi, nagkaroon ng nalabi, na patuloy na nangahawak sa mga aral ng atin pong Panginoong Diyos, na ipinagkatiwala sa mga apostol at sa iba pa niyang mga ginamit na mga tagapanguna o mga tao. Yan. Ipinagkatiwala sa mga ito ang mga aral ng atin pong Panginoong Diyos. Kaya tayong mga Seventh-day Adventist ay hindi tayo humihiwalay doon sa aral na ipinagkaloob sa atin ng atin pong Panginoong Diyos. Tuloy. Sabi rito sa ating latalain, the church is the pillar and ground of truth. Ulit. The church is the pillar and ground of truth. Sino ang church na tinutukoy po dito? Hindi po ang Roman Catholic Church, kundi ang Seventh-day Adventist Church. Yan po ay nasa capital letter C, yung church. The church is the pillar and ground of truth. Sino po yung church na yan? Of course, kung pag-uusapan natin, church ng unang siglo, yan po yung iglesyang itinayo mismo ng ating pong Panginoong Jesucristo. Hindi po ang Roman Catholic Church. At yan ay nananatili na mga aral sa nalabing iglesia. Kaya sabi sa latalain natin ito, the church is the pillar and ground of truth when it is stewards of the truth which God has entrusted to it. This is the nature and mission of the church. Napapansin niyo mga kapatid, hindi nagkukontrahan yung ating mga binabasa. Ano po? Iisa lagi sinasabi, ang mission ng church ay ito. Ayan. Tayo yung church ang siyang steward ng ating pong Panginoon. Ang church ang siyang kinatawan niya sa lupang ito. Tapos dito, maliwanag na sinabi sa atin, the church is the pillar and ground of truth. Sa makatwid, yun pong tinutukoy doon sa unang Timoteo chapter 3 verse 15 na pillar and ground of truth, walang iba po kundi tumutukoy sa church. Yan, sa iglesia. Yun po ang sinasabi ng ating latalain.
na ang kinikilalang batong panulok o pinagsasaligan ng iglesia walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Tignan ninyo sa isang talata ng unang Korinto 3:11. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Sa isa pang talata, sa mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Dagdag pa ang lumang tipan sa Isaiah 28 talatang 16, sa ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito aking inilalagay sa Sion na pinakapatibayan ang isang bato, isang batong subok, isang mahalagang batong panulok na may matibay na patibayan. Ang maniwala ay hindi magmamadali. Sa Septuagint ang nakalagay, ang naniniwala ay hindi mapapahiya. Ayun. Sa tekstong Hebreo naman, ang naniniwala ay hindi magmamadali. Yan. So dito makikita natin sino ang tinutukoy na batong panulok na kapag sinampalatayanan o pinaniwalaan ay hindi mapapahiya, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na siyang binabanggit sa Efeso 2:20. Yan. Kaya malinaw ngayon pong hapon na ang atin pong stand doon sa binabanggit sa 3:15 ng unang Timoteo ay walang iba kundi ang iglesia. Yan, na pinangungunahan ng mga piling mga writers na ginamit ng atin pong Panginoong Diyos. Yan po ang sinasabi sa atin. Kaya yung pong church, hindi sila humihiwalay sa Biblia. In fact, yun pong church sa New Testament, hindi sila humihiwalay sa mga katuruan ng Old Testament. Isang katunayan diyan, yun pong mababasa natin sa 2 Timoteo Kapitulo 3:14, patuloy ang wika. Datapot manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nakatutunan, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng makasulatan ay kinasihan. Yung term dito na ang lahat ng kasulatan na kinasihan ay mistranslation po yan. Dapat po dyan, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. At ang tinutukoy po ritong lahat ng mga kasulatan, referring po yan sa Old Testament. Kaya ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan po ng ating Panginoong Diyos. Ito anya'y mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, na ang layunin, ang wika sa talatang 17, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Yan. Sino ang mga writers ng banal na kasulatan sa Old Testament? Ang church. Ang church mismo. Yan. Sinong mga particular ito sa church? Yun pong mga piniling writers ng atin pong Panginoong Diyos. At dahil sila po ay member ng church, talagang pinantutukoy ito sa church din mismo. Ano po? Yan. At ang sabi pa rito, dapat ang isang tao natatayo at mga ngaral na sila di umano'y sa Diyos, dapat, sabi sa Isaiah 8:20, sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsasalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila.
Ano po ang sabi ni Propeta Isaias? Dapat yung magsasalita o mangangaral o tatayo bilang mangangaral ay dapat nakabase sa Torah at sa patotoo, sa kautusan at sa patotoo. Dahil kung hindi sila aayon dito, walaan niyang umaga sa kanila. Sila'y mananatili sa karimlan. Ano po? Yan. Sa isa pang talata ng ikalawang Pedro, 1:20 hanggang talatang 21. Ito'y kinuha na natin sa Saling Magandang Balita, Biblia, na inilunsad noong 2012. Higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So makikita po ninyo mga kapatid, samantalang sinasabi sa atin ng ating lathalain na ang church ang siyang pillar and ground of truth, ay sa dahilang sa kanila ipinagkatiwala ng Diyos yung mga aral na hanggang ngayon ay atin pong natututunan. Kasama narito, of course, yung pong gospel na siyang kinaroroonan ng lahat ng atin pong ginagampanan ngayon. The church is the pillar and ground of truth, sapagkat sa mga tao ng Diyos ibinulalas ng ating Panginoon yung kanyang saloobin. Kaya nga yung term na ginamit kanina, di ba? Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan. Mula sa salitang Grego na theopneustos, nang ibig sabihin ay ibinulalas ng Diyos yung kanyang saloobin. Isinalin yung salitang kinasihan bilang inspired. Tapos, nang nakita nila inspired, tinignan nila yung King James Dictionary na gawa ng sa ating panahon. Pero, kung titingnan natin, yung theopneustos sa diksyonaryo ng mga Grego noong 1st century, ang ibig sabihin ng theopneustos, yan ay literal na ibinulalas ng Diyos o inihinga ng ating pong Panginoong Diyos. Sinabi ng ating pong Panginoong Diyos yung kanyang saloobin. Theopneustos. Inihinga. Kumbaga, meron kang kaibigang matalik. Yung iyong saloobin, kay problema man yan o kasiyahan, doon mo laging inihihinga. Doon mo laging ibinubulalas. Doon mo laging sinasabi. Yun yung theopneustos. Yan. Inihinga ng Diyos sa kanyang mga piling mga tao, mga patriarka, propeta, mga apostoles at marami pang iba ang kanyang saloobin. Kaya maging yung mga propesiya, kung minsan na ibinulalas ng ating pong Panginoong Diyos sa kanila, sila man hindi nila maintindihan. Sapagkat hindi ito nagmula, sabi sa talata, sa sarili nila, kundi ito ipinahayag ng Espiritu Santo o sa tulong ng Espiritu Santo. Kaya tama lamang sabihin na the church is the pillar and ground of the truth. Yan, sana po mga kapatid ay hindi po kayo masyadong malito kasi nakakalito naman talaga. Ngayon, puntahan natin ang banal na kasulatan naman. Matapos nating malaman ang posisyon ng Seventh-day Adventist. Ano naman ang mga sinasabi ng banal na kasulatan mula sa iba't iba nitong mga Bible versions o mga salin ng partikular na talatang 1 Timoteo 3:5. Ganito ang atin pong mababasa. Yan. Sa saling King James Version, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is
the church of the living God, the pillar and ground of the truth. So makikita natin, ano po, na yung pillar and the ground of the truth, yan po ay tumutukoy doon sa church of the living God, doon sa house of God. Sa Amplified Bible ng 2015, in case I am delayed. So, ito isang paraphrasing Bible so that you will know how people ought to conduct themselves in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of the truth. Okay? So, tumutukoy pa rin yung pillar and foundation of the truth doon sa church of the living God, na siyang household of God. Kasi nga, doon sa naging pag-aaral natin, talagang sa church pinagkatiwala yung mga aral na buhay sa pamamagitan ng mga piling, mga tao ng Diyos. Kaya nagkaroon tayo ng banal na kasulatan. Hindi po Roman Catholic Church ang tinutukoy po riyang na Church of the Living God, kundi ang iglesyang itinayo ng ating pong Panginoong Hesus doon sa unang siglo, na siyang nabuwal na iglesia sa lumang tipan at nagkaroon ng nalabi sa binhi nito na ngayon ay ang Seventh-day Adventist Church. Tuloy, sa Tyndale Bible nakalagay, the house of God, which is the congregation of the living God's the house of God, which is the congregation of the living God, the pillar and ground of truth. So, maging dito sa literal translation ni Tyndale, makita natin na yung pillar and ground of truth ay nakakonekta doon sa congregation of the living God, na siyang house of God. Yan. Sa Literal Standard Version o LSB, makita nyo po dito, and if I delay, that you may know how it is required to conduct yourself in the house of God, which is an assembly of living God, a pillar and foundation of the truth. Yun. So, makita mo may hyphen po yan, na nag-indicate na yung pillar and foundation of truth ay walang iba kundi doon sa assembly of the living God, na siyang binabanggit din na house of God. Ano po? Yeah. Sa isa pang sali ng Biblia, yung literal translation, and if I delay, that thou mayest know how it beloved thee to conduct thyself in the house of God, which is an assembly of the living God, a pillar and foundation of the truth. So makita nyo may dalawang guhit ulit, mga kapatid, yan, indication na ito'y tumutukoy doon sa assembly of God, na siya ring house of God. Kaya yung ating pong doktrina ay hindi talaga humihiwalay sa turo ng Biblia. Tinutukoy ni Apostol Pablo na yung pillar and foundation of truth, yan po yung church. Aling church? Hindi ang Roman Catholic Church. Uulitin natin. At bilang paglilinaw, yan pong church na yan, yung church na binabanggit sa 7:38 ng Gawa, na yung iglesia sa ilang tapos nabuwal, muling itinayo doon sa Matthew 16:18 at nagkaroon ng nalabi sa atin pong panahon na tinatawag na Seventh-day Adventist Church. Okay? Tuloy. Sa Weymouth New Testament, nang nasabi pa ring talata, 1 Timoteo chapter 3 verse 15, but for fear I may be hindered, I know right, so that you may have rules to guide you in dealing with God's household. For this
is what the church of the ever-living God is. And it is the pillar and foundations, stones of the truth. Ayun. So, lagi siyang nakaturo doon sa church. Ano po? Yan. Tuloy. Sa Oral New Testament. But if I delay, that thou may know how you ought to behave yourself in a house of God, which indeed is an assembly of the living God, a pillar and basis of the truth. Yan. Yung church, yung assembly of the living God, siya rin po yung pillar and basis of the truth. Bakit? Hindi nyo ba napapansin kada tayo ay nag-aaral, lagi nating sinisitas yung Biblia? Kanino bang sulat yung mga nakatala sa Biblia? Hindi ba't sulat ng mga patriarka? Sulat ng mga propeta? Sulat ng mga apostol na siyang bahagi ng iglesia? Na kapag hindi nakatala rito, hindi umaayon sa mga sulat kamay ng mga apostol, ng mga propeta, ng mga patriarka, ay hindi natin nagiging katanggap-tanggap. Kaya, ang panuntunan natin, ang church talaga ang siyang pillar and basis of truth, na ang kinikilala naman ng church na pinakalunduan, pinakabatong panulok, source of knowledge, walang iba kundi ang Panginoong Diyos mismo. Ayan. Sana hindi po kayo nalilito, mga kapatid, sa New Living Translation o NLT, so that if I'm delayed, you will know how people must be conduct themselves in the house of God. This is the church of the living God, which is the pillar and foundation of the truth. So, kitang-kita natin ngayon sa pamamagitan ng iba't ibang mga translations, mapa-literal translations, o di kaya ay mapa-paraphrase version. Iisa po ang tinutukoy. Dito sa contemporary English version naman, saan na ba yun? Contemporary. So, if I'm delayed, you will know how everyone to belong to God's family ought to behave. After all, the church of the living God, the church of the living God is the strong foundation of truth. Maliwanag ba, mga kapatid? After all, ang sabi, the church of the living God is the strong foundation of the truth. Kaya pala sabi dun sa ating mga lathalain, ang church ang siyang tinutukoy dun sa unang Timothy 3:15 na pillar o na haligi at saligan ng katotohanan. Ano po? Ayan. Now, dito pa sa easy to read version, so that even if I cannot come soon, you will know how people should live in the family of God. That family is the church of the living God. And God's church is, ano daw? And God's church is the support and foundation of the truth. Napakaliwanag, mga kapatid. Napakaliwanag. Kaya nga doon sa ating ipinaglalambing nung araw, kasi laging sinasabi ng Roman Catholic Church na sila raw ang gumawa ng Biblia. Nagkaroon tayo ng paglalambing na wala namang lumaban, walang kumasa. Ano yung pinaglalambing natin? Patutunayan ko na ang gumawa ng Biblia, ang sumulat ng Biblia, ay ang Seventh-day Adventist
na siyang ginamit ng ating Panginoong Diyos upang maihayag ang mga katotohanan. Wala naman hukumasa. Bakit? Mula Old Testament, Seventh-day Adventist na yun Yung itinayo sa Matthew 16:18, Seventh-day Adventist din yun Yung nalabing iglesia, Seventh-day Adventist din. Yan. Mahihirapan sila nitong anuhan ito. Tutulan. Sapagkat yan ang katotohanan And remember, wala pang Roman Catholic apologist na ating nakaharap na nakapanindigan sa anumang usaping pangpananampalataya. And until now, patuloy pa ring nakatayo ang ating posisyon. Yan. Kaya nga, nang muling itinayo ni kapatid na Denmark di ba yung topic ko nung araw, patutunayan ko ng Roman Catholic Church ay sulpot na iglesia. Sinusugan naman niya sa ikalawang pagkakataon. Pinatunayan naman ng kapatid na Denmark, ang Roman Catholic ang siyang pinakamalaking sulpot. Lumaban din yung isa, yung Roman Catholic apologist. Lumaban din sila. Ano nangyari? Bagsak pa rin. Ano kinalabasan? Hindi pa man nagsisimula ang pag-uusap nang kinul ito ng Roman Catholic Church na patutunayan ng kapatid na Denmark na sila ang pinakamalaking sulpot. Nang ito ay kinul, talo na agad sila. Bakit? Ang patutunayan na lang ni Denmark, ang Roman Catholic Church ang siyang pinakamalaking sulpot. Ibig sabihin, sulpot talaga sila. Ang patutunayan na lang ng Roman Catholic, hindi sila yung pinakamalaking sulpot. Nakuha niyo mga kapatid dyan, yung logic ng proposal, nung topic doon sa debate ng kapatid na Denmark. Patutunayan, kasi sa akin pinatunayan ko Roman Catholic Church ay sulpot na iglesia. Talo sila roon. Napatunayan natin, sulpot talaga sila. Anong pangalawang pagkakataon kay Denmark naman, pinatunayan niya malaking sulpot ang Roman Catholic Church. Kinol. Ay sabi ko, panalo na agad, wala pa yung usapan. Tanggap talaga nila na sila ay sulpot. Ang hindi lang nila matanggap, sila yung pinakamalaking sulpot. Diba? At ngayong hapon nakikita natin wala sa kanila yung consistency ng sinasabi ng banal na kasulatan. Kontra sila, yung Roman Catholic Church ngayon, kontra doon sa kinikilala nilang church fathers na si Irenaeus, kontra din kay Tertullian, kontra din kay Gapo na kanilang evangelist. Kontra sila. Samantalang ating pag-aaral ngayon, iisa tinutumbok. And God's church is the support and foundation of the truth. Sabi dito sa easy to read version. Tuloy. Sa New Life version naman tayo. Because it may be a while before I get there, I wanted you to know how you should act among people in the church, which is the house of the living God. The church upholds the church holds up the truth. Yan. Isa pa, Easy English Bible. Pasensya na kayo kung tinatagtad ko kayo ng mga versions, kasi gusto ko mapagtibay tayo ngayon, ano ba posisyon natin. Kaya doon sa mga nagtatanong sa atin sa iba't ibang mga churches, mga tumatawag sa atin, ito na po ang katugunan ng inyo pong maliit na lingkod. Ano po ba ang aking posisyon tungkol po sa 1 Timothy 3:15? Yan. At kung kayo naman ay mayroon namang maidadagdag, ma-share sa akin, open po yung aking messenger, at i-message nyo po ako kahit alin dyan, yung Master Guide, yung MG Fernando B. Camacho Jr. or dyan sa Camacho Fernando, yan ay akin po kayong sasagutin doon sa mga free time ko po. Okay, tuloy tayo. Sabi rito, then even if I cannot come to you soon, you will know how people in God's family should live.
That family in the church of God who lives forever, God's family, the church. God's family, the church, that teaches God's true message and keeps it safe. Yan. Kaya nga doon sa yung lagi nating ginagamit na talata, di ba? Sa aklat ng Apokalipsis, consistent po eh. Bakit? Diyan galit ang dragon eh, sabi rito sa 12:17. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka kanino? Doon sa nalabi. Sino ba yung nalabi na yan? Ay walang iba kundi ang Seventh-day Adventist. Bumaka sa nalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may patotoo na Jesus. Ay saan ngayon natin hinuhugot yung pagtupad sa mga utos ng Diyos? At paano natin nalaman yung mga patotoo na Jesus? Diba? Sa pamamagitan ng church, sa pamamagitan ng mga taong kanyang ginamit, na miyembro ng church, patriarka, mga propeta, mga pastor, diyan natin inuhugot. Kaya nga, tama naman dito sa Paraphrasing Bible, God's family, the church, teaches God's true message and keeps it safe. Filipino Standard Version. Dito naman tayo. Sa pagkakaliwat naman sa wikang Tagalog. Sa saling Filipino Standard Version. Upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung paano ang dapat maging ugali ng bawat kaanib sa sangbahayan ng Diyos na siyang iglesia ng buhay na Diyos, haligi at saligan ng katotohanan. So mapapansin mo yung pagkakahanay, yung syntax ng mga terminong ito, yung haligi at saligan ng katotohanan ay tumutukoy sa sambahayan ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Ulit, upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung paano ang dapat maging ugali ng bawat kaanib. Saan? Sa sangbahayan ng Diyos. Na siyang iglesia ng buhay na Diyos, haligi at saligan ng katotohanan. Yun. So, maliwanag. Na tama ang ating pong doktrina. Dito sa saling ang salita ng Diyos. Ngunit kung ako ay maantala sa pagpariyan sa iyo, alam mo ang paraan kung paano ang dapat na maging asal mo sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Ito ang haligi at saligan ng katotohanan. Yun. So makikita mo yung antecedent, ang tinutukoy na ito ang haligi at saligan ng katotohanan. Dito sa versyong ang salita ng Diyos ay walang iba kundi ang church din mismo. Sa isa pang salin ng Tagalog, dito yung ang salita ng Diyos, yung Diyos niya, DIYOS. Dito naman sa isa, yung isa ay copyright 1998. Dito naman, ang salita ng Diyos, mapansin niyo yung salitang Diyos ay DIOS. Copyright naman ito ng 2010. Sabi rito, kung sakaling maaantala ako, alam mo na kung ano ang dapat ugaliin ng mga mananampalataya bilang pamilya ng Diyos. Tayong mga mananampalataya, ang iglesia ng buhay na Diyos, ang haligi at saligan ng katotohanan. Yan po yan mga kapatid. Okay? Tumutukoy pa rin sa church. Sa magandang balita Biblia, upang hindi man ako makarating agad, ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sangbahayan ng buhay na Diyos. Mali yung aking pagkakatype pa. Buhay na Diyos po yan. I-save ko muna. Yan. Ano sabi? Upang hindi man ako makarating agad, ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos,
sa iglesia na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Alin daw po yung haligi at saligan ng katotohanan? Yun pong iglesia na siyang sambahayan ng buhay na Diyos. Ulit, upang hindi man ako makarating agad, ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos, sa iglesia na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Klaro mga kapatid? Klaro po yan mga kaibigan. Sa isa pang salin, ang bagong magandang balita Biblia, upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Kanino tumutukoy ang haligi at saligan ng katotohanan? Sa church. Sinong church? Paulit-ulit na nating nababanggit. Hindi po ang Roman Catholic Church, na siyang sulpot lamang na iglesia, kundi sa tunay na iglesia. Yan. Dito pa sa ang salita ng buhay, upang kung matagalan man ako, ay malaman mo kung ano ang nararapat na ikilos ng tao sa sambahayan ng Diyos. May hyphen. Na walang iba. Ano yung sambahayan ng Diyos? Na walang iba kundi ang iglesia ng buhay na Diyos na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Okay? All in all, ang lagi nating nakikita, ang haligi ng katotohanan, ang haligi at saligan ng katotohanan ay ang banal, ay ang church at ang ginamit na tagapagsulat sa Biblia ay mga membro mismo ng church. Yan. Kaya para sa atin, mga kaibigan, mga kapatid, ang Biblia ay bahagi mismo ng church, sapagkat ang author nito na ginamit ng Diyos para maitala ang bawat titik ay membro ng iglesia, ay membro ng church, na ang katangi ay hindi kumakain ng karumal-dumal, sumusunod sa 10 utos, mayroong labis na pagpapahalaga at pagtataas sa dakilang pangalan ng ating pong Panginoong Diyos. May tunay na tatak, may tunay na bandila, may tunay na banner ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang haligi at saligan ng katotohanan ay ang iglesia, mga kaibigan, mga kapatid. Yan. Maraming pwedeng magsabi na yung church na binabanggit dyan ay sila nga. Pero kung ipapattern natin, iwawangis natin sa banal na kasulatan, kasama ng ilan pang mga external evidence, hindi sila ang kalalabasan ng binabanggit kung sino ang haligi at saligan ng katotohanan. At hindi katakataka, mga kapatid, na mayroong church na mag-aangking sila ito, katulad ng ginagamit o ginagawa ng kapatid na Darwin Getgano, at marahil ng iba pang mga iglesia. Bakit? Sabi sa 2 Korinto Kapitulo 11 talatang 4, hindi katakataka. Bakit? Sapagkat si Satanas man nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan, di ba? Siyempre, yung iba nag-aangkin, pwede ring mag-aangkin sila na silang nasa katotohanan, upang mapanatili ang pagkabulag ng kanilang mga miyembro. Kaya panawagan ko sa mga kaibigan nating bukas pa ang isip diyan po sa Roman Catholic Church,
ito na ang tanging panahon, mga kapatid, mga kaibigan, na kayo po ay magsilabas sa iglesyang yan upang wag kayong mangaramay sa sasapitin niyang salot kapag dumating na ang takdang paghuhukom ng ating Panginoong Diyos sa ikalawa niyang pagbabalik. Sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Kung mayroong pure, mayroong peke. Kung mayroong tunay na iglesia, mayroong sulpot. At kung mayroong sulpot, may pinakamalaking sulpot. Ha? Sabi ng isa pang talata, Galatia 1:8, datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Napansin nyo uli? Membro uli ng church ang nagsasabi na kapag sila ay humiwalay, ibang ebanghelyo ang kanilang dalhin kaysa doon sa kanilang ipinangangaral na ipinagkatiwala sa kanila ng ating Panginoong Diyos ay matakwil. Kaya nga kapag may lumalabas na aral, ang puntahan natin saan dyan sa banal na kasulatan. Bakit? Sapagkat ang Biblia ay bahagi ng church. Sa church, ipinagkatiwala ang aral na buhay upang ipangalat sa buong sanlibutan. Kaya sabi ng ating babasahin, the church is steward of the word of God. The church is God's appointed agency for our salvation. Maliwanag po yan, mga kapatid. The church is the repository of the oracle of God. The church is the pillar and ground of the truth. Yeah. At sana, mga kapatid, ngayong hapon ay maging tila baga bintana ang naging pag-aaral natin ngayon. Hindi parang kayo ay lituhin, hindi para para kayo ay kontrahin, kundi nagkakaroon lamang tayo ng mga espesipikong pag-aaral ng banal na kasulatan. Okay? Okay, titingin muna ako dito sa ating mga naka-online. Tingnan natin. Okay, titingnan natin. Baka meron ditong mga naka-online. Mula kay bago tayo bumati, Tiborcio Gonato, hindi po lihim ang binigay. Ang binigay turo, ebanghelyo ang binigay. Marcos 16:15-16, 1 Corinthians 15:1-4. Sa mga apostol at kay Pablo binigay ang ebanghelyo, hindi ito lihim. Kapatid na Tiborcio, tama naman po yan kung ang magiging reference ninyo o comparison ay mismong sa church. Pero kung ang comparison between church at true church at doon sa mga pekeng iglesia, yung pong ibinigay sa atin, hindi pa ho nila alam.
nananatili hong lihim pa sa kanila. Tayo namang mga pinagkalooban ng aral na buhay, yung lihim na hindi pa nila alam, tayo naman ang magtuturo nito. Kasi tayo yung mga katiwala ng mga aral po ng atin pong Panginoong Diyos. Ano ho? Yan. Sabi doon sa 13:11 ng Mateo, di ba? Sa inyo ipinagkaloob ang makaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, datapwat hindi ipinagkaloob sa kanila. So, ibig sabihin, mayroon silang mga hindi alam. May mga nalilihim na karunungan pang hindi sa kanila nabubunyag o hindi pa nabunyag sa kanila. Sino ang magbibigay nito? Sino ang magbubukas nito? Walang iba kundi ang iglesia, sapagkat ang iglesia ang siyang kinakasangkapan ng ating Panginoon para ipangaral ang katotohanan o ang ebanghelyo, no? Sa buong sanlibutan. Di ba? Yan ay nasa aklat ng Mateo 28, talatang 19 hanggang 20. Okay, dito sa inyong sinasabi, Tiburcio Gonato, wala naman akong pagtutor. Ano po, nagbibigay lang ako ng klarifikasyon, baka ma-misinterpret yung aking nabanggit or hindi ko na i-drive ng maayos yung aking sinasabi. Salamat naman sa pagpapaalala, kapatid na Tiburcio Gonato. Yan, sino pa? Okay. Sabi ni Estelita Milo, sapagkat hindi gumagabay ang banal na espiritu sa iglesia na nadaya ni Satanas. Tama po, kapatid na Estelita. Opo. Iba pong espiritu ang gumagabay sa kanila. Sapagkat hindi gumagabay ang banal na espiritu sa iglesia na nadaya ni Satanas. Yan, tama po yan. Paano nadaya? May nilalabag sa utos ng Diyos at mga tuntunin, hindi umaalis sa ugaling makalaman, walang kabanalan. Sa karakter ni Jesus is our salvation. Acts 4:12. Amen. So, maganda ang pahayag na kapatid na Estelita Milo. Thank you, kapatid na Estelita. Okay. Mula kay Arlie Baradas, walang humiwalay. Meron lang nagtatag dahil tutol sa kagustuhan ng Panginoon. Oo nga. Kasi may binabanggit sa isang talata ng Biblia na ang gusto lamang nila ay maitayo. Ang kanilang sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila ay hindi napasasakop sa kalooban ng Diyos. Yun po ang gusto nila. Pagka yung kalooban ng Diyos kontra sa kanila, ayaw nila. Kaya maraming church ngayon tutol sa kagustuhan ng Diyos. Sabi ng ating Panginoong Diyos, dapat kung tunay kang iglesia, dapat susunod ka sa kanyang pamantayan. Kung talagang member ka ng iglesia, dapat mananatili ka sa mga katuruan. Hindi ka kakain ng karumal-dumal, mangingiling ka ng Sabat, susundin mo ang 10 utos. At ng iba pang mga kautusan na pang-ibanghelyo, marami silang tutol dyan. Magsasarili ngayon sila ng aral. Ayun, kaya ibang espiritu nga naman yung gumagabay sa kanila. Kasi kung tunay na espiritu o espiritu ng ating Panginoong Diyos, ang sabi doon sa aklat ng Juan, ang espiritu ng katotohanan ang siyang magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi, sabi ng ating Panginoon. At siya sa inyo, di ba? Yan. So ito yung wala sa kanila, mga kapatid, na nasa ating mga Seventh-day Adventist ang tunay na Espiritu Santong ipinagkatiwala o ibinigay na tagapagpaalala sa atin. Ano po? Yan. Sabi naman ni Gitgano, ang church daw na Katoliko ang tunay na pillar of truth, hindi ang
Biblia. Ayan, kaya nga dito nilinaw natin, mali yung sinasabi ng kapatid na Gitgano. Kung ipapattern natin to sa Biblia, sa kinikilala nilang mga church fathers, kagaya ni Irenaeus, kagaya ni Tertullian, kontra-kontras na. No? So, maling-mali na talaga. Dinagdagan pa ito ng kanilang laiko na si Eugene. Ano po? Yan. So, talagang magkakontra. No? Yan. So, titingin pa ako, baka meron pa tayong mga comments, no? Okay. Okay. So, dito naman sa Fernando Camacho na naka-live din tayo. Amen. Amen. Sabi ni Liodel Alba Pabilona. Oy, shout out sa iyo kapatid na Liodel Alba Pabilona. Abebert Sanico, shout out na rin po sa inyo at magandang hapon dyan, maging sa tropa natin dyan. Si Early 7 Strike Land naka-open din dito sa ating platform na Fernando Camacho Jr. sa podcast. Okay, so balik tayo dito sa main stream natin sa Ayos sa Kasulatan. Siguro babati na lang ako rito ng mga nandito pa, no? Tignan natin yung aking mga hindi pa nabati. Okay, shout out Arlie Cabadas, Estelita Mio. Thanks bro Fernando, bro Camacho, sabi niya. Hello Kap na Camacho from Qatar. Taga Qatar si Arlie Baradas. Yan. Okay. Arnel Galisa Lazarte, shout out po sa iyo. Sino pa? Nawawala. Ang bilis mawala. Nakatunga akong ganyan kasi titignan ko yung cellphone. Sana Kap magkadebate kayo ni Gitgano sa paksa na yan. At tayo naman willing na tumanggap ng anumang challenge, no? Basta't wag lang tayong papuntahin doon sa lugar na malayo sa atin kasi wala tayong budget. Shout out Jocelyn Argente. Okay, shout out sa iyo kapatid na Jocelyn. At pakibati na rin ako sa lahat po ng ating mga Argente family. Sabi ni kapatid na Jocelyn Argente, pa-shout out po Cogorin SDA Church, Lopez, Quezon. Yan. Sa lahat po ng mga membro ng atin pong Seventh-day Adventist Church dyan po sa Lopez, Quezon, ay binabati ko po kayo ng magandang hapon at hangad ko po na patuloy kayong palaguin ng atin pong Panginoong Diyos. Yan. Mark P. Barilla is watching. Yan. Shout out sa'yo kapatid na Mark P. Barilla. Mayroon pa ba ako nalagpasan? Ang galing ha. Meron tayong 71 na shares at yan po ay dadami pa, no? Dadami pa po yan. Okay, so wala na akong nalagpasan. Tingnan ko na ulit sa kabila, no? Yan. Okay, na shout out ko na. Okay, so shout out kay kapatid na sino pa ba? Teka ha. Kay eto shout out kay sa Araza family. Yan. So mapagpalang hapon po sa inyo. Okay, Sino pa?
Yung Tubuan SDA Church, sa lahat po ng mga membro dyan, sina-shoutout ko po kayo at lagi nating pinapanalangin sa atin pong Panginoon. Kahit kapatid na June Dihonggoy, kay kapatid na Fred Tabilesma, Pastor Ben Bermuda, magandang hapon po, at kapatid na Erwin Texon. Siyempre kay dyan din sa atin pong mga kapatiran, sa kabuuan, maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa atin pong gawain ito. Yan. Okay, sa lahat po ng membro ng Advent Biblical Ministry, kayo po ay aking binabati ngayon pong hapon. So, tapos na po at humangga na po ang atin pong oras, pansamantala. Tayo ngayon ay magpapaalam sa Himpapawid. At muli po ating tatapusin ang atin pong pag-aaral sa pamamagitan ng isa pong panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Ama na ang tahanan ay nasa mga langit, kayo po na Diyos ng aming mga magulang. Hangad po namin na sa aming pong pagtatalakay na ito ay patuloy po namin kayong naparangalan at umaasa na ang mga napapag-usapan ay hindi po mababaliwala, kundi magiging isa sa mga dahilan sa kanilang pagyakap sa inyong tunay na iglesia, upang kapag nahayag na ang inyo pong nag-iisang anak, ay marami kaming sasalubong sa Kanya upang kayo'y aming katagpuin dyan sa inyo pong tahanan. Dalangin din namin, Ama, ang mga binabible study, ang mga kaibigan, ang mga prospect, ang aming mga nakakadialog, patuloy po kayong magpapakita sa kanila ng mga dakilang bagay at ang kanilang mga natutuklasang katotohanan sa pamamagitan ng inyong iglesia ang maging dahilan ng kanila pong paglapit sa inyo pong banal na paanan. Ang amin pong mga kapatiran mula sa General Conference hanggang sa mga local churches, patuloy niyo po silang iingatan at ipagkakaloob ang katatagan ng kanilang pananampalataya sa kabila ng iba't ibang mga pagsubok, iba't ibang mga suliranin. Inyo po silang aalalayan. Gayon din sa mga kapatid, mga kaibigang nasa banig ng karamdaman. Ama, patuloy po kayong magpakita sa kanila ng kababalaghan. At darating ang panahon, hindi sila hihiwalay sa inyo. Ang mga kabataang patuloy na nag-aaral, mga munting sanggol na patuloy niyong ipinagkakaloob sa inyong bayan, tutulungan po ninyo kami na sila'y mapalaki ng may pagkakilala at pagkatakot sa inyo. Darating ang araw, Ama, sila man ay magpapatotoo, tatayo sa mga pulpito, sa mga pampublikong lugar upang ibandila ang inyo pong pangalan. Ganon din po ang mga matatanda sa aming iglesia, ang mga may edad, patuloy po ninyo siyang huhulugan ng kalakasan upang sila'y patuloy na makapagpuri sa inyo ng may kasiglahan. Dalangin din namin, dakilang Diyos, ang mga naghahanap buhay. Iingatan po ninyo sila. Iba yung lakas ang ipagkakaloob sa kanila upang patuloy na matustusan ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Ang mga kapatirang hindi kapiling ng kanila pong pamilya, sapagkat ang paghahanap buhay ay nasa iba't ibang mga bansa. Iingatan niyo po sila, aaliwin at pagkakalooban ng iba yung lakas ng kanilang pangatawan, pag-iisip at ng espiritual, upang
patuloy nilang magampanan ang kanila pong panukala sa buhay. Binabalik po namin ang aming pagluwalhati, papuri, pagsamba, pasasalamat, kalinsabay ng paghingi na ang aming mga pagkukulang at pagpapatawad sa aming mga pagkakasala sa inyo, Ama, sa pamamagitan ng napakatamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid, at makita-kita po muli tayo sa mga susunod na pagkakataon. Yan. At pahabol kong binabate kapatid na Gerson Gako Elema, yan, at Jerwin Rapa. Yan po, shout out. Uy, taga New Zealand na kapatid na Erwin Rapa. Aha. At shoutout din po, binabati natin, kinukumusta ang atin pong mga kapatiran dyan sa Auckland International Seventh-day Adventist Church. Yan, no? Hangad ko po na patuloy kayong pakaingatan ng atin pong Panginoon. Okay. Regular po ba ang schedule ng stream mo, Pastor? Yes po, gagawin po natin regular, kapatid na Arnel Galicia Lasarte. At medyo meron lamang po akong ipaglalambing. Hindi po ako pastor, kapatid na Arnel. Isa lamang tayong ordinaryong membro ng Seventh-day Adventist. Isa po sa mga evangelist ng atin pong iglesia. Yan. Shout out Chester. Yan, huh? Kapatid na PSK Pamalandong sa Kamatuuran. Yan, no? Shout out po. Okay. So, yan. Muli ay iniiwan ko po kayo sa mapagpalang kamay ng atin pong Panginoong Diyos. Hasta la vista. Viva el Señor. Viva Adventista del Septimo Dia. Chokbok. Hamnida sa inyong lahat, mga kapatid. Miss pa po sa inyong lahat. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makikipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang